We have four choices to deal with pain and sickness. May apat tayong pwedeng piliing gawin pag tayo ay nasasaktan, pag tayo ay may sakit, pag tayo ay nahihirapan. What are these four choices? First, you can choose to curse your pain. Second, you can choose to nurse your pain. Third, you can choose to rehearse the pain. But lastly, you can choose to reverse the pain. Ano ang pipiliin natin? Sana pumili tayo ng mabuti. Number one, a lot of us curse our pain. Marami sa atin pag nasasaktan, pag may problema, pag may pinagdadaanan, pag may sakit, anong ginagawa? Nagiging napaka-negatibo. Minumura ang ating sitwasyon. Nagiging toxic yung ating ugali. Nagre-reklamo. Di po ba? Sanay tayo dyan. Tinatanong natin ang Diyos, bakit? Bakit, Panginoon? Sinasabi natin, buwisit naman na buhay ito. Buwisit naman na sakit ito. Walang yan naman na problema ito. Pero ito po yung tandaan nyo. No matter how much complaining you do, you cannot erase your pain or problem. Kahit na paulit-ulit kang magreklamo, kahit na paulit-ulit mong murahin, sumpain, yung problema, yung pagsubok na pinagdadaanan mo, hindi mawawala yan. Hindi ka gagaling. Hindi magkakaroon ng kasagutan ang iyong problema, ang iyong pagsubok. Pag nga negatibo ka, pag nga masama kang mag-isip, pag nga palagi kang nagrereklamo at minumura mo ang iyong kalagayan, imbis na bumuti ka, lalo pang sumasama at gumagrabe ang iyong nararanasan. Amen? You can choose to curse your pain, but it will not make you better. You can choose to curse your problem, but it will not solve your problem. Amen? But secondly, you can choose to nurse your pain. Merong mga iba, inaalagaan nila yung sakit na nararamdaman nila. Pag-broken hearted sila, yan yung palagi nilang tinitingnan, yan yung palagi nilang inaalala. Minsan, yung mga iba may sakit, hindi pinapansin, ini-ignore. Sinasabi na ng pamilya, magpatingin ka sa doktor. Ayaw, natatakot. Kung minsan may pilay, dinadala para ma-rehabilitate, pinapa-therapy. Kaya lang, hinahawakan pa lang yung kamay, yung paa, umaaray na, bayaan mo na. Anong ginagawa natin? Imbis na ayusin, ituwid, hilumin, hindi na lang natin pinapansin. Iniiwasan natin. Yan yung ibig sabihin ng pag-nurse, pag-aalaga ng masakit na ating nararamdaman. Minsan, meron kang away, hindi pagkakaintindihan, di ba? Inaalagaan mo yung galit mong yon. Ilang taon na, pwede ka naman makipag-usap sa kanya, pwede na magpatawad, pero ayaw pa rin. We nurse our pain. We nurse our sadness. Bine-baby natin yung sakit at problema na ating dinadala. Mag-ingat ka pag inaalagaan mo. Ano man yan na negatibo sa iyong buhay. Galit, takot, lungkot. Dahil pag tinatago mo, hindi mo pinapansin, pinapabayaan mo, anong nangyayari? Lalong lumalala. From the word itself, when you nurse it, it gets bigger. Lumalaki, lumalakas. And they become more painful. Amen? Thirdly, we can choose to rehearse. Anong ibig sabihin? Balik-balikan. Pag binabalik-balikan mo, nagiging bago, sumasariwa. At imbis na mawala, nagiging mas totoo. Mag-ingat din tayo. Dahil anuman ang palaging binabalikan natin, nagiging tayo. What you repeat, you become. You rehearse the painful memories, the pain remains. Binabalikan natin yung ating mga pagkakamali. Marami sa atin hindi pa natuto sa pagkakasala.
paano tayo titino? Paano tayo bubuti? Kaya nga, ang ating Panginoon, sinasabi niya, nung gumaling itong tao na paralitiko, huwag ka nang babalik. Huwag mo nang uulitin ang iyong kasalanan. Kung hindi, magkakasakit ka ulit. We are made to be in the present. Tandaan po natin yan. Tayo ay ginawa ng Diyos hindi para mabuhay sa nakalipas. Tayo ay ginawa ng Diyos para mabuhay sa kasalukuyan. Dahil sa kasalukuyan, nandyan ang Diyos, ang pinakatotoo. Tanong mo sa iyong sarili, ano yung palagi mong binabalik-balikan? Masamang alaala man yan, kasalanan, bisyo, ano yung isang masakit na karanasan sa kahapon na hindi mo pa rin mabitawan hanggang ngayon? You can choose to rehearse, to go back, but it will not remove the pain. It will only intensify the pain. Lalong lumalakas habang binabalikan mo, nagiging totoo, nagiging sariwa dahil inaalala mo, tinatandaan mo. Amen? The best option for us is the fourth choice. The fourth choice is that we can reverse the pain. Pwede mong alisin, baliktarin, paano? Sa tulong ng Diyos. Pwedeng mawala yung ating mga pag-aalala, yung ating mga takot, yung ating galit, yung mga masasama na naiisip mo sa tulong ng Diyos. Yan yung sinasabi ng Ebanghelyo. Ano man yung bagay na nakapilay sa iyo, ano man yung bagay na nakasakit sa iyo, isa lang dapat ang lapitan mo. Isa ang magbibigay sa iyo ng panibagong buhay, ang Diyos. Itong tao, pilay for 18 years. Gustong gumaling, biglang dumating si Jesus. Sinabihan lang siya, buhatin mo yung iyong higaan. Huwag mong aalagaan yung iyong sakit. Buhatin mo yung iyong higaan. Huwag ka nang babalik dyan. Huwag ka nang magrereklamo. Marami siyang dahilan para hindi gumaling. Pero nandun ang Panginoon, binigyan siya ng bagong buhay. A restart in his life. The reversal of his sickness. Mula sa sakit, nagkaroon ng kalusugan sa tulong ng grasya ng Diyos. Di po ba tayo mga may cellphone, kayo pong may computer, nararanasan nyo din po yan. Nag-stack up, biglang humihinto yung inyong mga cellphone, yung inyong mga computer. Kung minsan din, nangyayari din po yan. Sa sasakyan, bigla titigil. Pag tumigil, pag nag-stack up, anong kailangan mo lang gawin? Buksan mo ulit. Patayin mo, buksan mo ulit. Anong tawag doon? It is a restart. We can start again. Nararamdaman niyo po ba? Minsan ganyan din sa ating buhay, di ba? Na parang tumigil na lang yung ating buhay. Wala kang magawa dahil may sakit ka. Wala kang magawa dahil puno ka ng utang. Hostage ka sa mga naniningil sa iyo. Wala kang magawa, malungkot ka, gusto mong sumaya. Kaya lang, iyong asawa hindi naging tapat, iniwan ka. We feel stuck sometimes in our life. We are just like the paralytic. Parang napipilay tayo minsan sa buhay. Pero hindi mo namang kailangan murahin yan. Hindi mo namang kailangan alagaan yan. Hindi mo namang kailangan balik-balikan yan. Kung ano man ang problemang yan, kung ano man ang sakit na yan, kailangan mo lang ay baliktarin mo. How can you reverse that pain and problem? Only to the help of the Lord. Jesus can push your restart button once again. Ang Diyos ang magkakalob sa iyo ng panibagong buhay. You only have to have faith. You only have to hope in the Lord. And now, you only have to be grateful for God. Maniwala ka, ano man yung sakit ng iyong mararamdaman, mawawala yan sa tulong ng grasya at awa ng Diyos. We learn to be successful by looking at our failures. Kung gusto mong maging matagumpay, kailangan matuto ka sa iyong mga pagkakamali at kabiguan. Amen? And a lot of times, we do these three things in our life. That is why we fail a lot.
ano yung tatlong dahilan bakit palagi tayong nabibigo sa ating buhay. Ito din madalas, ang tatlong bagay na ito, ang nagiging dahilan ng ating lungkot. Ito yung tatlong kahinaan natin. What are these three things that cause our failures in life? First is complaining. Amen? The second is blaming. And the third is being ungrateful. Pag palagi kang nagrereklamo, pag palagi mong sinisisi ang iba, at pag hindi ka marunong magpasalamat, wala kang utang na loob, maraming masama ang mangyayari sa iyong buhay. Masama ang iyong mararamdaman, masama ang iyong mararanasan, at kahit na anong gawin mo, hindi ka magtatagumpay sa buhay. Hindi magiging mabuti ang iyong karanasan kung palagi kang nagrereklamo, kung palagi mong sinisisi ang iba, kung nagkukulang ka sa pasasalamat sa Diyos. Amen? Bakit pinarusahan ng Diyos ang bayan na kanyang nilaya sa Ehipto? Dahil may tatlo silang masamang ugali. Una, walang tigil ang kanilang pagrereklamo. Sinasabi nila, napakainit sa disyerto, bakit pa sila inalis sa Ehipto? Wala silang pagkain, wala silang mainom. They were always complaining to God and to Moses. They were grumbling. Walang oras, walang panahon, walang araw na hindi sila nagreklamo sa Diyos at kay Moises. Yun yung unang kasalanan nila. Pangalawa, they were always blaming somebody. Sinisisi nila si Moises, sinisisi nila ang Diyos doon sa nararamdaman nilang paghihirap. But thirdly, wala silang utang na loob. Hindi man nila nakita yung malaking grasya ng kalayaan na binigay sa kanila ng Diyos. Kung ano-ano yung nakikita nilang masama dun sa kanilang karanasan. Imbes na makita nila yung malaking biyaya na pinagkaloob ng Diyos sa kanila. Hindi nila nakita. Hindi man sila nagpasalamat na sila ay niligtas ng Diyos kay Pharaoh. Nakalimutan nila yung milagro ng Red Sea, the parting of the Red Sea. Nakalimutan nila yung mga milagro na kung saan wala silang makain, nagpapadala ng pagkain ng Diyos, nagpapaulan ng mana. It is because of these three things that God punished them. Nagpadala ng mga ahas ang Diyos. Pinatuklaw sila. Marami ang namatay. Why? Because they kept on complaining, blaming, and they were ungrateful. Mag-ingat kayo. Baka rin po matuklaw kayo ng ahas. Baka din makaranas ka ng masama sa buhay mo. Tanungin mo ang sarili mo. Palagi ka bang nagrereklamo sa Diyos? Palagi mo bang sinisisi ang Diyos, sinisisi ang ibang tao sa masama na nararanasan mo, sa mga problema na pinagdaraanan mo? Kumusta ang pasasalamat mo sa Diyos? Do you recognize the grace in your life? When was the last time that you thanked the Lord? Kaya nga po, instead of complaining, please praise the Lord. Instead of blaming, take responsibility. Instead of being ungrateful, always appreciate the things in your life. Be content. Be thankful. At pag nag-iba yung iyong ugali, pananaw, lalapit ang biyaya sa iyo. You attract blessings in your life depending on your attitude. Sabi nga po nila, a bad attitude is like a flat tire. Para daw po sumingaw na gulong, sirang gulong ang masamang ugali. Kasi kahit na paano mo paandarin, hindi ito makakalayo. A bad attitude will take you nowhere. And many times, if you have a flat tire, a bad attitude, it may cause you your accident. It may hurt you. So that blessings should come in our life, change your attitude. Paano naman? Do not remove your focus on the Lord. Huwag mong aalisin ang tingin mo sa Diyos. Narinig natin nung pinatingin ng Diyos
itong ahas na tanso na pinagawa niya kay Moises, gumaling ang mga tao. This represents Jesus. Jesus has sacrificed on the Calvary, na sinasabi din na sino man ang makatingin sa Kanya ay maliligtas. Pag palagi kang nakatingin sa Panginoon, mapapasa iyo ang Diyos. At pag nasa iyo ang Diyos, nasa iyo din ang buhay. At buhay na ganap. Let us ask ourselves, where am I focused now in my life? Saan ba ako nakatingin? When you complain, you look at your problems. When you blame, you look at other people. When you are ungrateful, you look at things that are lacking in your life. Tandaan po natin yon. Nagdidepende ang ganda, ang sama ng iyong karanasan kung saan ka ba nakatingin. Sinabi ko na dati ito, kung saan ka nakatingin hanggang dun lang ang iyong mararating. Kung ang tingin mo sa langit, makakarating ka sa langit. Kung palaging nakatingin ka sa Diyos ang iyong mararating, ang Diyos ang iyong makakasama sa iyong buhay. Amen? Mahalaga din tingnan natin at tanungin, how do I start my day? Mahalaga din tingnan at tanungin, how do I end my day? Because your experience in life will depend on how you start it and how you end it. Nagiging maganda ang karanasan mo sa iyong buhay, depende sa kung paano mo ito inuumpisahan, kung paano mo ito tinatapos. Pagkagising mo ba, anong unang lumalabas sa iyong bibig? Anong unang iyong naiisip? Pansinin niyo po, pagkamulat pa lang ng iyong mata, nagrereklamo ka na. Buwisit na buhay ito. Sunod-sunod, buong araw, buwisit ka na. Di po ba? Mabigat na mabigat yung iyong nararamdaman. Pero bakit hindi mo subukan na palitan? Na kahit na masakit ang iyong katawan, kahit na marami kang utang at problema, kahit na nag-aaway kayo ng asawa mo, meron kayong tampuhan, pagkagising mo, sabihin mo, praise the Lord. Thank you, Lord. Sabihin mo sa asawa mo, I love you. Kaysa dun sa, anong ginagawa mo para mabayaran natin mga utang natin? Di po ba? Pagkagising pa lang, agad kukunin na yung cellphone, titignan, sino na naman ito? Nakita ko, babae mo, no? What will you expect will happen throughout the day? Will you live happily ever after? Inumpisan mo ng masama, matatapos ng masama. Amen? At kahit na sa pagtatapos ng araw, mahalaga din kung ano yung nasa isip natin, kung ano lumalabas sa ating bibig. Dahil merong carry over. Kung ano yung huling nasa isip mo, mapapaniginipan mo pa yan. At pagkagising mo sa susunod na araw, yan na naman ang nasa isip mo, yan na naman ang nasa bibig mo, yan na naman ang iyong gagawin. Di po ba? Matulog ka na nag-aalala, baka mabangungot ka pa. Matulog ka na may inis at galit ka, baka pagkagising mo, maatake ka, magkaroon ka ng heart attack. Amen? Pero subukan mo, tapusin mong araw mo, inaalay mo sa Diyos, pinapaubaya mo sa Diyos, tapusin mo ang araw mo sa isang panalangin, citing the scripture, how beautiful to end your day, saying just like the Lord, into your hands, O Father, I commend my spirit. Ano kaya ang mararanasan mo sa susunod na araw, pagkamulat pa lang ng iyong mata, napakaganda na ng iyong mararamdaman. Amen? Let us look at our lives. Tingnan natin ang ating buhay. Ako ba'y nagrereklamo? Sino bang sinisisi ko? Nagkukulang ba ako sa pasasalamat sa Diyos? Matuto tayo yan sa masamang ugali natin. Iwasan natin ang mga yan. Hindi makakatulong yan. At araw-araw, tingnan natin, lapitan at yakapin ang ating Panginoon dahil Siya ang nagpupuno sa ating buhay, siyang pinagmumulan ng lahat ng grasya. Amen. Madaling magpatawad kung hindi ka sinaktan. Amen? It is easy to forgive as long as nobody has hurt you. Pero mahirap magpatawad
kung alam mo sinaktan ka. Sabihin mo sa isang misis na niloko, itinakwil ng kanyang asawa, patawarin mo na. Napakahirap. Napakahirap para sa isang misis na pinagpalit sa ibang babae ang magpatawad. Amen? Mahirap para sa isang niloko ng kanyang mga kapatid. Kinuha yung kanyang mana. Kinamkam yung lupa, yung bahay na dapat para sa kanya, ang magpatawad. Amen? Mahirap para sa isa na siniraan ng mga katrabaho niya para lang ma-promote sila, ang magpatawad. Amen? Mahirap patawarin kung ninakawan ka. Pag nakita mo pa nga yung nagnakaw sa'yo, kawawa sa bugbog. Di po ba? At paano mo papatawarin ang isang tao na pinatay ang mahal mo? Madaling magpatawad kung walang nakasakit sa iyo. Napakahirap magpatawad kung alam mo na may nakasakit sa iyo. Pero ito yung kailangan nating tandaan. Whenever we are hurt, there are two things that we can do. Ano yung dalawang bagay na pwede nating gawin pag tayo ay sinaktan ng iba? First one, you can rehearse the past. Or second one, you can release the past. Pwede kang mamili. Balikan mo ang nakalipas o bitawan mo ang nakalipas. Mahirap magpatawad kung binabalikan mo ang nakalipas. When you rehearse, when you remember, when you go back to that hurtful experience, when you hold on to that painful memory, it is impossible to forgive. Amen? But when you decide to release, bitawan, pabayaan, iwan, layuan, magiging magaan sa'yo ang magpatawad. Bakit ba tayo kailangan magpatawad? Dahil sabi ng Panginoon, kung hindi tayo magpapatawad, hindi din tayo papatawarin ng Diyos. To forgive is a command from God. Tandaan niyo po yan. Pag hindi ka nagpapatawad, nagkakasala ka din. At paano maging madali ang pagpapatawad para sa atin? Ikumpara na lang natin yung karanasan natin sa karanasan ni Kristo. Alalahanin natin ang pinagdaanan ng ating Panginoon sa krus. Ano po ang ginawa nila kay Kristo sa krus, sa Kalbaryo? Wala siyang kasalanan, di po ba? Pinagbintangan, pero sobra-sobrang parusa ang ginawa sa kanya. Sinaktan, pinahiya. Pero habang nakapako siya sa krus, nasa kanya pa rin ang kapangyarihan. Pwede sa galit niya, isang salita lang, pwede niyang patayin lahat ng mga tao doon. Di po ba? Pwede niyang lipulin lahat ng mga Romano, mga Hudyo. Pero anong sinabi ng ating Panginoon? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Panginoon, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam yung ginagawa nila. Ang Diyos, sinaktan ng sobra-sobra, nagpatawad. Kumpara mo yung iyong karanasan doon sa naranasan niya, bakit hindi ka magpatawad? Yan yung kwento na narinig natin. Ang alipin na hindi marunong magpatawad. Pinatawad siya ng hari, milyon-milyon yung kanyang utang. Nung nakalaya na siya, nakita niya, yung kamukha niyang alipin, ang utang lang sa kanya, 500, walang kwenta, kinwelyuhan niya. Nagalit siya, pinakulong niya. Hindi ba ganyan din marami sa atin? Napakaliit lang ng atraso ng tao, tinatanim natin sa ating puso. Pero ang Diyos, sobra-sobrang kanyang naranasan na sakit, bakit nakayanan niyang magpatawad? Sino ba tayong mga tao para hindi magpatawad? Amen? May kasabihan, weak people, revenge. Strong people, forgive. Pag mahina ka, ang kaya mo lang gawin, gumanti. Pero ang mga tunay na malakas, kayang magpatawad. Kasi ang hirap magpatawad. Pero pag nagawa mo, anong ibig sabihin? Ang lakas mo, ang tatag mo. Pag nananatili ang sama ng loob sa atin, para daw po isang maliit na bato, hinahayaan natin manatili sa ating mga sapatos. Komportable po ba kayo pag merong nakapasok na bato sa sapatos o sa medyas nyo?
Di ba hindi? Pag naramdaman mo na sumingit na yan sa paa mo, hihinto ka agad-agad, aalisin mo. Yung mga maliliit na batong yun yung mga galit natin. Yung mga batong yan, yung mga sama ng loob natin. Bakit hinahayaan natin manatili sa puso natin? Pero napakarami sa atin mas pinipili na masugat, na masaktan, na maramdaman ng hapdi, kaysa dun sa alisin at linisin ang bato ng sama ng loob at galit sa kanila. Sinong nasasaktan pag hindi ka nagpapatawad? Hindi yung taong nakasakit sa iyo, kung hindi ikaw mismo. Ang utos ng Diyos, hindi para sa Kanya. Ang utos ng Diyos na magpatawad para sa atin. Dahil gusto niya tayo maging masaya at payapa. Nasa iyo kung anong pipiliin mo. Ang paulit-ulit, binabalikan mo ang nakalipas. Ang mabuhay ka, malungkot at miserable. O baka ito na ang tamang panahon na palayain mo naman ang iyong sarili. Bitawan mo na, iwan mo na, lumayo ka na dyan sa masamang karanasan mo. Kung ang Diyos, sobra-sobrang sakit ang kanyang naranasan na kaya nang magpatawad, ikaw pa kaya napakakonti lang ng iyong naranasan, kayang-kaya mong magpatawad. Our rejection can be our blessing. Kung ayaw ka, kung pinapaalis ka, umalis ka, lumayo ka, umiwas-iwas ka, kasi may mas magandang plano ang Panginoon para sa iyo. Kung mananatili ka doon sa lugar na kung saan talagang ayaw ka naman, imbis na makatanggap ka ng grasya, baka mapahamak ka pa. Alam po ng iba sa inyo, bago ako natapos sa pagkapari, lumabas muna ako sandali, nagtrabaho. Napakahirap po naghahanap ng trabaho. Pumupunta sa mga kumpanya, nagbibigay ng resume. Pero laking tuwa ko po nung minsan, habang nag-a-apply ako, yung human resources o yung empleyado na tumanggap doon sa aking resume, sabi niya, seminarista din siya. Kaya sabi ko, ito na yung chance ko. Hindi na ako mahihirapan maghanap ng ibang trabaho. Dito na ako, sure ako matatanggap dito. At very excited po ako noon. Tuwang-tuwa ako dahil ang laki po ng kumpanya, napakaganda po ng benepisyo. Isa pong kumpanya na gumagawa ng gamot. Hindi ko na po sasabihin kung saan, no? Pero laking gulat ko po, nung binalik po yung resume sa akin nitong tao. Sabi niya, impressive yung resume mo, magaling ka. Gusto kitang tanggapin pero pass muna kami. Ang sakit po ng loob ko. Sabi ko, seminarista din siya. Bakit hindi niya tulungan yung kamukha niyang seminarista? Bakit pinapahirapan pa ako? Pero bago po ako umalis, pinaliwanag po nitong tao bakit hindi niya ako tinanggap doon sa kumpanya. Sabi niya, alam mo kung tatanggapin kita dito, baka hindi ka na umalis. Baka mag-enjoy ka na dito. Kasi ganyan din yung nangyari sa akin, sabi niya. Malapit na ako matapos sa pagkapari, lumabas muna ako sandali, nagtrabaho. Tinanggap ako dito, sabi ko, 1-2 taon lang, babalik na ako sa seminaryo, magpapari ulit ako. Pero nung nakatikim na ako ng malaking sweldo, nung nakatikim na ako ng magagandang benepisyo, nawili ako at nakalimutan ko na yung bukasyon. Ayaw kong mangyari sa iyo yon. Kahit na masakit po sa akin, no? Kasi nagpagod na naman ako, naghanap na naman ako para makapasok sa ibang trabaho. Kahit masakit sa akin. Ngayon po, binabalikan ko yung karanasan kong yon. Nagpapasalamat ako. Oo nga naman. Kung tinanggap ako doon sa trabahong yon, baka nga kasama ko pa siya hanggang ngayon. Baka nga hindi ako nakapagpari. At kung hindi ako nakapagpari, baka hindi ko kayo nakilala. At baka hindi nyo naririnig ngayon yung aking mga homilya. See, when we are rejected, there is a better plan for us. When we experience rejection, remember, there is something better for you. Gayahin natin ang Panginoon. Umalis siya. Pinabayaan niya itong mga taong ayaw sa Kanya. Hindi siya nanatili. Kasi kahit na nanatili siya, wala siyang magagawang mabuti, maganda. Wala siyang mapapakitang milagro sa kanila. Doon sa pag-alis niya, nakapunta ang ating Panginoon sa mga ibang baryo, sa mga ibang lugar, sa ibang mga sinagoga. Ang dami niyang natulungan.
Ang dami niyang napaalis na masamang espiritu, ang dami niyang napagaling sa kanilang sakit, ang dami niyang nabusog, ang dami niyang naturuan, ang dami niyang natulungan. Hindi mangyayari yung mga milagrong yun kung nanatili siya. Naramdaman niya, hindi siya para doon sa lugar na yun. At yan din po yung hamon sa atin. Kung tayo ay tinataboy, kung ayaw tayo, take it as a sign that God wants you to move out, to move on, and to do something else in your life. Do not get stuck with people who do not like you. Do not continue a job that you do not like. Amen? Maiksi lang ang buhay. Kakaunti lang ang ating oras. Bakit uubusin pa natin sa pangit at masamang karanasan? Amen? Kaya nga, kung ayaw ka sa trabaho mo, anong ibig sabihin? Baka merong ibang trabaho na naghihintay para sa iyo. Mas malaki ang kita mo, mas malaki ang sweldo mo. Amen? Kung hindi ka pa pumapasa sa board exam, bayaan mo muna. Subukan mo muna ang ibang bagay. Baka pinagdinegosyo ka ng Panginoon. Baka doon, kumita ka. Baka tamaan mo ang swerte. No? Baka doon, umasenso ka. Bayaan mo muna. Kung ayaw ka na ng asawa mo, bayaan mo siya. Pagpatuloy mo yung pag-aalaga, pagmamahal, paggagabay sa mga anak mo. May kakilala akong ganyan. Iniwan siya ng asawa niya. Hindi siya sumuko. Ano nangyari? Nung lumaki yung mga bata, nag-graduate silang lahat. Naging successful silang lahat. Aba, ngayon pinagawa nila yung bahay. Tinur nila yung kanilang ina. Masaya sila. Kaysa dun sa miserable sila. Hinahabol yung tatay nila na ayaw naman sila. Di po ba? Kung may sakit ka, huwag mong isipin na pinaparusahan ka ng Diyos. Pero isang tandaya na gusto ng Diyos, tumigil ka muna. Manatili ka sa bahay. Magpahinga. Magdasal. Pagdasal mo din ang ibang tao. Baka sa buong buhay mo, very active ka. At nakakalimutan mo yung tunay na mahalaga, yung iyong mga pamilya. Di pa ba tayo natuto sa COVID? Nung nag-lockdown tayo? Di po ba? Kahit na napakarami sa atin, naghirap, walang pera. For the first time, doon lang nakasama yung kanilang pamilya. Remember that God's rejection is His redirection. Pinigilan ka dito sa isang daan, pero dito riyan. Tinuturo ka, hindi ka para dyan. Doon ka. Dahil pag tinahak mo ang daan, yan, mas malabong ang grasya. Mas mabunga ang ibibigay ko sa iyo. Ano yung mga rejection ng ating buhay? San ba tayo nabigo? Sino yung mga taong ayaw sa atin? Let us treat them as a sign from God. Ang mga yan ay instrumento ng Diyos. Tinuturo tayo kung saan ba dapat tayo pumunta, kung saan ba dapat tayo manatili. Tinutulungan tayo ng Diyos. Pinapakita sa atin, may mas maganda pa akong plano at grasyang ibibigay sa iyo. Kaya huwag ka mag-alala. Huwag sumakit ang loob mo. Maniwala ka sa Diyos, manalig ka sa Kanya, at makikita mo ang napakalaking grasya na hinanda na pala niya kung susunod ka lang sa Kanya. Do not get depressed and affected that even if that you are good, there will be bad people. Bad people will come into your life. Amen? Even if that you try to be holy, evil experiences will come your way. Sadyang ganyan talaga ang buhay. Huwag natin yan i-deny. Huwag natin tatakbuhan yan. Mabuti kang asawa, minsan hindi magiging tapat ang iyong partner sa'yo. Mabait kang magulang, minsan isa sa mga anak mo magiging pasaway. Nagsisipag ka sa iyong negosyo, minsan malulugihan. Napakagaling mong guro, minsan meron talagang pasaway na estudyante. Ikaw na nga ang nagsaserve sa simbahan, ikaw pang ginagawang mali. Chinichismis ka, sinisiran ka ng ibang tao. Sinusubukan nyo na maging masaya. Pero bibigyan ka ng pagsubok, sakit ng Diyos. My dear friends, this is the reality of life. That bad things will come our way. Hindi mo mapipigilan na ang buhay ay maglalagay at maglalagay ng asin at alat sa iyo. Pero ang tanong, ano magandang gawin kung hindi natin mapipigilan ang mga masasamang nangyayari sa ating buhay kung meron mga plano na nasisira na sa ating mga karanasan? Unang-una po, kailangan maging malapad
malawak ang ating pag-iisip at pag-uunawa. Kung hindi mo mapipigilan ang dumarating, mas maganda na ilawak mo, laliman mo pa ang iyong paningin. Expand your consciousness. Deepen your understanding. At ang tanong, paano natin magagawa yon? Sa pamamagitan po ng panalangin. Si Mother Teresa, siya po ang nagsabi that prayer enlarges your heart to the point that you can contain God. Kaya nga po, pag merong nangyayari na hindi natin inaasahan, pag merong masama na dumarating sa atin, we should fall down on our knees and pray. Magdasal po kayo. At huwag kayong mabibigong magdasal. Kasi tandaan niyo po, di ba? All battles are won on bended knees. Kung hindi mo kaya, bumaba ka, lumuhod ka, at itaas mo sa Diyos yung nakakabigat sa iyo. That is the first. Yun po yung una. Pag malawak na ang iyong pag-uunawa, no man ang masama na darating sa iyo, hindi mo yan mapapansin at hindi yan makakaapekto sa iyo. Hindi yan maninira sa iyo. Pero pangalawa, dagdagan po natin ang karanasan natin sa Diyos. Sino ang Diyos sa ating buhay? Isipin niyo po, siya yung tubig na maglilinis sa atin sa mga masamang nararanasan natin. One symbol of the Holy Spirit, remember, is water. Kaya nga po, pag tayo nagpapabinyag, ang gamit para malinis tayo sa kasalanang mana ay tubig. Magdasal tayo, pero naway sa ating pagdarasal, papasukin natin ang Diyos sa ating buhay. Kasi maaaring ikaw ay nagdarasal, hinahayaan mo pa rin na malumod ka sa iyong mga pag-aalala. Mga kapatid, pag tayo ay nagdarasal, kailangan natin bigyan ng tuon at pansin ang Diyos. When you pray, open your minds and heart to God. Flood yourself with God's grace and not with worry, not with overthinking about these negative things. Pero kahuli-hulihan, kailangan din tayong magpasalamat na may dumarating na masama sa ating buhay. Ano pong makakapagpagaan sa ating kalooban? Ito po ay pasasalamat palagi sa Diyos. Basahin niyo po ang Biblia. Yan ang gamot para hindi tayo mag-alala. Ang gamot laban sa kalungkutan ay ang pasasalamat sa Diyos. Pagbabalik tanaw sa mga ginawang milagro at kabutihan ng Diyos sa atin. Di po ba tayong mga tao kailangan din ng asin ng ating katawan? Pag wala kang sodium, mahohospital ka. So kahit na merong paunti-unti at palaging dumarating na problema sa buhay mo, hinahayaan yan ng Diyos kasi kailangan mo yan. Dahil pag wala kang problema, tandaan niyo po, walang lasa ang buhay. Ang nagbibigay po ng lasa at ganda din sa buhay ay pag meron tayong nararanasan nakakaiba. Problema man yan, isipin mo, pampasarap yan sa iyong buhay. Kaya tanggapin mo yan ng may pasasalamat sa Diyos. Tanggapin mo ano man ang pagsubok na may tiwala sa Diyos. Tanggapin mo, pero hayaan mo din na umalis. Amen? Mga kapatid, pagkabuti-buti mo man, sinusubukan mo magpakabanal, hindi ka maliligtas sa asin, sa alat, sa mga masasama na darating sa buhay. Pero handa na tayo para hindi ka masaktan at para hindi ka talaga maapektuhan. Kailangan natin unang magdasal. Papasukin ang Diyos sa ating isip at puso. Palaging magpasalamat at magtiwala sa Diyos. Kapatid, sa buhay natin, meron dalawang pana na tatama sa atin. In life, we would have two arrows that would hit us. Ang unang pana ay ang sakit. The first arrow is the pain in life. At ang pangalawang pana ay yung pana na tumama sa iyo, pero ayaw mo pa rin alisin. Ang tawag natin diyan, pagdurusa. When you do not remove the arrow that has hit you, that is your second arrow. We call that suffering. Ang sakit, hindi nyo po maaalis yan. Hindi natin maiiwasan. Hindi tayo maliligtas sa mga iba't ibang sakit at problema ng buhay. Amen? Palagi na meron at merong darating at tatama na hindi maganda at masama
sa atin. Magkakaroon tayo ng sakit kahit na paano mo pa ingatan, alagaan ang iyong pangangatawan. Magkakaroon ng kamatayan sa iyong pamilya. Malulugi at malulugi ang iyong negosyo kahit na tutok ka sa iyong trabaho. Magkakaroon at magkakaroon ng aksidente kahit na sobrang ingat mo na. Pagtataksilan at pagtataksilan ka ng iyong minamahal. Kahit na minahal mo siya, binigay mo ang lahat sa kanya. Sisiraan at sisiraan ka ng ibang tao kahit na naging napakabuti at napakabait mo naman sa kanila. At marami pang mga masasama na mangyayari sa ating buhay dahil alam natin ang katotohanan. Noong nagkasala ang ating mga ninuno, si Adan at si Eva, biglang pumasok na ang masama sa mundo at sa buhay ng tao. Pero kapag hindi mo naialis ang pana o ang sakit na dumapo sa iyo, ang tawag po dyan, pagdurusa. Kapag nagmumukmuk ka, kapag nagrereklamo ka, kapag naiinggit ka, kapag nagagalit ka sa iba at sa Diyos, pagtakot ka at nag-aalala, kapag nalulungkot ka at depressed ka na, ang tawag po dyan ay pagdurusa. Mga kapatid, hindi mo mapipili ang pana o sakit na dadapo sa iyo. Pero ang mabuting balita, ito po, mapipili natin na alisin itong sakit na dumating sa ating buhay. Ibig sabihin, hindi man natin maiiwasan ang mga iba't ibang problema sa buhay. Ang maiiwasan natin ay yung mas lumala ang ating mararamdaman. You can never choose your pain, but you can choose not to suffer. Amen? Pain is the first arrow that is beyond our control, but suffering, the second arrow, is within our control. Sabi nga po, pain is necessary, but suffering is always a choice. Pain is necessary, but suffering is optional. You do not need to add more pain than necessary. You do not need to suffer when you are already in pain. Dalawa po ang pwede nating pagpilian sa buhay, mga kapatid. Una, ang tiisin ang sakit at maghintay dahil yan din ay aalis, mawawala. But the second choice, ang pangalawang pwede natin piliin ay ang manatili sa sakit, ang magdusa. Pag ganyan ang ating pinili, magtatagal ang hirap na ating mararamdaman. My dear friends, you can always welcome the pain or suffer in pain. Magkaiba po yun. Magkaiba yung tinatanggap mo ang sakit at yung nagdurusa ka sa sakit. Tingnan niyo po, sa ating ebanghelyo nabasa natin ang mabuting balita. Ang ating Panginoon, pagkabuti-buti niya, pagkabait-bait niya, pagkabanal-banal niya, merong mga tao na gusto siyang dakpin at patayin at pahirapan at ipahiya. Pero kahit na alam ng Panginoon nito na merong mga taong masasama sa kanya, hindi niya hinayaan yon na mapigilan siya na gawin niya yung gusto niya, yung minamahal niya. Sabi po, alam naman ng ating Panginoon na mayroong mga taong may masamang intensyon sa Kanya, pero gusto pa rin niyang pumunta sa templo. Ang templo na bahay ng kanyang ama. Kahit na patago, hindi hayagan siya'y pumunta sa templo. Nagdasal siya. Tingnan niyo po yun. Ginawa pa rin niya yung gusto niya, yung mahal niya. At ano po ang tinuturo nito sa atin? Naway kamukha ng ating Panginoon, piliin natin na umalis sa ating mga pagdurusa. Hindi naging biktima ang ating Panginoon ng takot, ng pag-aalala. Kaya nga mga kapatid, kaya din po nating lumaya sa ating pagdurusa. Huwag din po kayong magiging biktima ng iyong mga masasamang naiisip at nararamdaman. Oo, alam ko, napakahirap na lumaya sa ating mga negative thinking. Napakahirap na iwasan ang magdusa tayo sa ating mga nararamdaman. Kaya naman po, tayo ay nagdarasal, nagpapatulong sa Espiritu ni Jesus, sa banal na Espiritu, para palakasin tayo. My dear friends, ask the Holy Spirit to help you, not to add more suffering to your pain. Tandaan niyo po,
Hindi ka naman kailangan magdusa ng mas marami pa. Kung nasaktan ka, tama na. Sumunod ka kay Jesus. Iwanan mo kung ano man ang problemang yan at gawin mo yung gusto mo, yung alam mo makakapagpabuti pa sa iyo. Kung nagkamali man yung iyong asawa, huwag mo namang gagawing kawawa ang iyong sarili. Minsan nakakalungkot na meron na nga mga mister nagpasori sa kanilang mga misis, umuwi na, nananatili sa bahay, pero ang ginagawa ng babae, nabubuhay pa rin dun sa nakaraan. Palaging nire-rehearse, palaging inaalala yung ginawa nung kanyang asawa. Kaya nga niyayakap na siya nung kanyang asawa, hinahalikan. Ayaw yakapin, ayaw ibalik yung halik, nananatiling napakalamig ng kanyang trato sa kanyang asawa. Tanong ko po, kailangan ba na gawin yon itong kanyang asawang babae? Di ba hindi? Some wives are suffering and it is their own fault. It is their own choice. Hindi ka naman kailangan magdusa, pero bakit pinipili mo? Sabihin mo na yung mga iba, alam ko po, minsan hindi makatulog. Meron silang anxiety. Buong gabi, gising, tumatakbo yung kanilang isip. Pero anong ginagawa nyo sa inyong sarili? Hindi ba lalo nyo pang pinapahirapan ang iyong buhay? Kaya nga nanghihina ka? Kasi hindi ka nakakapagpahinga ng mabuti? Doon ba sa iyong pag-iisip may magagawa ka? Wala, hindi po ba? You are adding more suffering to your pain. Father, hindi ako makatulog. Hindi, humiga ka, magdasal ka, huminga ka, pikit mo ang iyong mata. Hindi mo naman kailangan mag-isip na mag-isip. Pwede mo naman libangan ang iyong sarili. Pwede kang magpasalamat sa Diyos dahil yung mga ibang tao, walang mahusay na bahay, walang malambot na kama, walang pera, talaga naghihirap sa buhay, pero nakakatulog sila. Hindi nila hinahayaan ang kanilang mga pagsubok na maging mas mabigat pa ang kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. Kung minsan yung mga iba, nai-scam. Pag naloko ka ng ibang tao, kailangan mong tanggapin na talagang nadenggoy ka, na talagang mas matalino sila sa iyo kasi nakuha ka nila. But please, after crying, after feeling sorry, stand up again. Huwag niyong hahayaan na kayo'y magmukmok, sara niyo ang inyong sarili sa inyong kwarto. Yung mga iba, gustong magpakamatay. Kapatid, ang pera, nawawala. Kahit na pinaghirapan mo yan, kung nawala, pwede pa rin naman maibalik. Pero hindi babalik ang pera ng mas mabilis kung hinahayaan mong iyong sarili na dumaan sa pagdurusa. My dear friends, accept the pain, but do not add more necessary suffering. Kung man nahihirapan ka, gayahin natin ang Diyos, si Jesus, para mawala itong sakit na ito. Gawin mo yung gusto mo na makakapagpasaya sa iyo, na minamahal mo. Magiging mas masaya ka. Magiging mas magaan ang iyong pakiramdam. Magkakaroon ka ng kapayapaan. Kapag tinanggap natin ang sakit at inalay natin ito sa Diyos, magiging mas madali ang buhay.